Hollywood TV. Sa kabilang banda, si Monica. Nakahiga ako sa malamig at malapad na kama habang ang aking mga mata ay nakatitig sa kisame na naghihintay ng tulog at itulak ako sa mahiwagang portal ng Dreamland. Pero halos kalahating oras na ako sa ganoong posisyon, pero hindi ko man lang maramdaman ang antok. Pasado 8:00 na ng gabi at natutulog na sana ako pero hindi ako mapakali, paikot-ikot at paikot-ikot sa kama. Ito ay malamang na ang near-death na karanasan ngayon na nagpapanatili sa akin ng kaguluhan hanggang ngayon. Pagod ang isip ko, pagod ang katawan ko. Ito ay isang mahabang araw. Gayunpaman, hindi ako makatulog kahit anong pilit ko. Sinubukan kong magbasa ng libro, ngunit sumuko ako at ibinaba ito dahil hindi ito gumagana din. Kaya't nakahiga na lang ako sa kama, ang mga mata ay gumagala sa kisame at binibilang ang mga artificial na bituin na kumikinang sa itaas habang umaasa na malapit na akong maanod sa isang mapayapang pagkakatulog. Namayani ang katahimikan sa loob ng silid. Wala akong marinig bukod sa tik-tok ng orasan. Nang dumapo ang tingin ko sa espasyo sa tabi ko, wala itong laman. Naka-duty si Elisa. Nagtatrabaho siya bilang part-time waiter sa isang restaurant. Sana andito si Elisa para may kausap ako. Sa kasamaang palad, hindi siya uuwi hanggang bukas ng umaga. Napabuntong hininga ako, bumangon ako at umupo sa gilid ng kama, at tinignan ang anghel sa kanyang crib. Mahimbing na natutulog si Faith Viena sa loob ng kanyang crib. Ang kanyang napakagandang pilikmata ay nakatakip sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang kanyang mapayapang mukha ay may nakakapagpakalma na epekto sa akin habang pinagmamasdan ko siya. Ang ngiti sa aking mga labi ay hindi inaasahang napawi nang biglang bumagsak sa akin ang isang alon ng kalungkutan nang lumitaw sa aking isipan ang imahe ng isang magandang 1 taong gulang na babae. Viena, mahinang bulong ko sa kakinagat ang labi ko para pigilan ang luha ko. Sobrang namiss ko ang anak ko. Kung buhay pa siya sigurado akong kasing ganda niya ang nakababatang kapatid niya. Monica, dahil sa boses niya, napatigil ako sa pag-iisip. Nakatayo siya sa tabi ng kama. Nakasuot siya ng asul na t-shirt na kapareho ng isusuot ko ngayong gabi. Kumatok ako sa pinto pero hindi mo ako narinig. Nang piniit ko ang knob at nadiskubre kong naka-unlock ito ay pumasok ako. Sana wag kang mag-isip. Binigyan ko siya ng matamis na ngiti bago ako sumagot, I don't mind. Gumalaw ang kama nang umupo siya sa tabi ko. Ang malalakas niyang braso ay pumulupot sa aking balikat. May problema ba? Nothing, sagot ko at umiling. Alam mo hindi ako naniniwala sa iyo. Ang tagal na nating magkasama kaya malalaman ko agad kung nagsisinungaling ka o hindi. Huminga ako ng malalim. Alam ko, hindi ko kayang magsinungaling sa kanya. Iniisip ko ang anak natin, Gabriel. Si Viena ang iniisip ko. Namiss ko siya ng sobra. Dagdag ko at itinaas ang ulo ko sa kisame para pigilan ang mga luha ko. Namiss ko rin siya, masakit pa rin sa tuwing naiisip ko siya. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin at hinila ako palapit, na para bang binibigyan ako ng kaunting lakas. Parang almost perfect ang buhay ngayon na kasama ko si Gabriel at Faith. Pero mas magiging perpekto ang buhay kung hindi namatay ang panganay kong babae noong gabing iyon. Kung may taong dapat kong sisihin sa pagkamatay ng aking anak, ako iyon. Ako ang may pananagutan sa pagkamatay niya, dahil ito ang naglabas sa kanya ng bahay. Naiwasan sana namin ang aksidente kung hindi ko hinayaan ang aking emosyon na ubusin ang aking mga dahilan. Kung maibabalik ko lang ang panahon, iaalay ko ang buhay ko para mabuhay ang anak ko. Ang pagmamahal ng isang ina ay walang hangganan, isasakripisyo niya ang lahat ng mayroon siya para sa kanyang anak. Gabriel, yes. Tumingin siya sa akin na puno ng lambing ang mga mata. Sa tingin mo ba may ginawa sina Vince at Angela sa pangyayari kaninang umaga? Ang kanyang kalmadong ekspresyon ay naging mapang-akit na madilim. Dumilat ang mga mata niya sa sulok. Mukha siyang nagsisikap na huwag magpakita ng galit. Walang pag-aalinlangan, alam kong sinusubukan nila tayong patayin. Lalo na ikaw, Monica. Natatakot ako, Gabriel. Hindi ko alam kung ano ang susunod nilang gagawin. Minsan na tayong nawalan ng anak. Ayokong mawalan ng isa pang anak sa hinaharap. Please calm down. Dumampi ang labi niya sa aking mga tenga bago niya kinuha ang aking kamay at mahigpit na binalot iyon sa kanya. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ko, at lumakas ang pintig ng puso ko. Every time he look at me like this nakakalimutan ko lang lahat at ang naiisip ko lang ay siya. I will never allow them to hurt you again. They would need to kill me first before I allow them to hurt you. Saad niya na may determinadong tingin. Ipinulupot ko ang mga braso ko sa leeg niya at ninamnam ang init ng katawan niya. He would protect me.
Ang mga salitang iyon ay nagpabugbog sa aking puso sa pagmamalaki at lambing. Sana maprotektahan ko rin siya, sa mga taong gustong manakit sa kanya. Sapat na ang paghihirap ni Gabriel at ako ay ayokong maranasan niya pa ang sakit. Hindi siya masamang tao, isang hindi perpektong tao na may mapang-abusong pamilya, ayokong masaktan siya habang sinusubukan akong protektahan. I love you, Gabriel. Please don't forget that I love you so much. Hinaplos niya ang pisngi ko at ngumiti sa akin. I love you more. Sagot niya at inilapat ang mainit niyang labi sa labi ko. Nang matapos ang halik, binitawan niya ako, at naghanda na umalis ngunit pinigilan ko siya sa oras bago siya makatayo mula sa kama. Please stay. I don't want to be alone tonight, pakiusap ko. Hindi ako aalis. Panatag na sagot niya at binitawan ko na siya. Kinuha niya si Faith Viena mula sa crib at inilipat sa ibabaw ng kama. Magkatabi kaming nakahiga kasama ang aming daughter sa gitna. Kinuha niya ang mga daliri ko at hinawakan ng mahigpit. Bumigat ang talukap ko, at humikab ako ng ilang beses. Napakasarap sa pakiramdam na natutulog sa tabi ko ang mga taong pinakamamahal ko. Nang hindi ko namalayan, naanod ako sa isang matamis na antok. Sa kabilang banda, si Lucas. Si Lucas Nicolas ay nakatayo sa madilim na sulok ng masikip na silid. Ang matalim niyang mga mata ay dumaan sa wild at pawisang katawan na umiikot sa dance floor habang may hinahanap. Nagmura siya sa ikalabing pagkakataon nang akala niya ay mawawala na naman siya. Napansin niya siguro na nakabuntot siya sa kotse niya at binilisan niya ang takbo hanggang sa mawalan siya ng track sa kanyang Ford. Kinuha niya ang kanyang telepono sa loob ng bulsa ng kanyang leather jacket at tumitig sa monitor. Huminto doon ang tracking device at tiningnan niya ang kulay abong Ford at nakita niyang nakaparada ito sa bakanting lote sa likod ng bar. Dapat nandito siya sa loob. Kung hindi dahil sa tracking device na palihim niyang inilagay sa kanyang sasakyan, hindi niya ito mahahanap. Halos sumuko na siya sa paghahanap sa kanya. Sumabog ang musika sa speaker sa tabi ng stage. Napapikit siya ng husto at nagbitaw ng isa pang sumpa ngunit bahagya niya itong narinig, nalunod ang kanyang mga salita laban sa ingay. Ibinaba niya ang kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap sa karamihan. Inabot siya ng 5 mahabang minuto para hanapin siya. Halos mapatalon siya sa tuwa nang makita niya si Vince Anderson na nakaupo sa isang stool sa harap ng bar counter, at umiinom ng kanyang beer. Misyon niyang bantayan ang mga aktibidad ni Vince. Binigyan siya ng investigation firm na pinagtatrabahuan niya bilang part-time agent na bantayan ang mga aktibidad ni Vince. Ilang linggo na niya itong sinusundan pero ang sobrang maingat na bastard ay masyadong maingat sa kanyang mga escapade. Siya ay hindi makahanap ng anumang mga depekto na maaaring mag-ugnay sa kanya sa insidente ng bomba ilang linggo na ang nakalipas. Huminga siya ng malalim. Ang trabahong ito ay mas mahirap kaysa sa kanyang naisip at siya ay nasa bingit ng pagsuko pagkatapos ng kanyang walang bungang mga pakikibaka. Pero sa tuwing naiisip niyang iwan ang misyon ay naaalala niya ang mga taong pinahahalagahan niya na sinira ni Vince at nagpakulo ito ng dugo. No, hindi siya titigil, hanggang sa makuha ng tusong kapatid ni Gabriel ang parusang nararapat sa kanya. Totoo, wala siyang mahanap na anumang magagamit niya laban sa kanya ngayon, ngunit malalaman niya ito sa lalong madaling panahon. Malaki ang paniniwala niya na ang isang lalaking kasing sama ni Vince ay magpapakita ng kanyang tunay na kulay sa lalong madaling panahon. Kaya dapat siyang maghintay ng matyaga. Parang naramdaman ni Vince na may nakatingin sa kanya, tumingin siya sa kaliwa hanggang kanan. Pinagmasdan niya ang mga tao. Nang makita niyang walang mali, itinuon niya ang atensyon sa beer at ininom ang laman nito sa isang lagok at tumayo sa kanyang upuan. Nag-iwan siya ng tip sa bar counter, sa ilalim ng kanyang beer mug at nagmamadaling tinungo ang pinto. Mabilis na tinungo ni Vince ang pinto. Sumunod si Lucas Nicolas, nagpupumilit na makalabas sa gitna ng pag-ikot ng katawan sa gitna ng dance floor. Nang sa wakas ay nasa labas na siya, napabuntong hininga siya, nakahinga ng maluwag sa pagtakas sa nakakainis na lugar. Kung hindi dahil sa kanyang misyon ay hinding-hindi siya makakatapak sa isang lugar na kasing sikip nito. Umalis sa parking area ang itim na Ford at kumaripas ng takbo. Inip siyang naghintay before na hindi na makita ang sasakyan bago siya umakyat sa loob ng kanyang sasakyan at binuksan ang makina. Siya ay dapat na maging lubhang maingat sa oras na ito dahil kung hindi ang kanyang pagkakataon ay mawawala. Pagkalipas ng 5 minuto, ligtas siyang nagmamaneho sa malamig at madilim na gabi, na nakabuntot sa itim na Ford sa loob ng medyo malayo. Patience. I need more patience. Paulit-ulit niyang sinabi ang mantra sa kanyang ulo habang nagmamaneho. Nang inakala niyang si Vince Anderson ay magpapatuloy sa pagmamaneho ng tuluyan ay huminto siya sa harap ng isang luma, ngunit malaking bahay na may matataas na gate. Binagalan niya ang takbo nang dumaan ang sasakyan sa harap ng mga gate nang makita niya si Vince Anderson na bumaba sa kanyang sasakyan, at pumasok sa bahagyang nakabukas na gate.
Bago magsara ang mga gate, nakita ni Lucas Nicolas ang tatlong armadong lalaki na nagbabantay sa mga gate, tulad ng tatlong ulong aso. Si Cerberus ay nagbabantay sa underworld. Huminto ang sasakyan sa ligtas na distansya. Hindi agad siya bumaba ng sasakyan. Sa halip, nanatili siya doon at nagtataka kung paano siya nadudulas sa loob ng mabigat na nababantayang entrance. Malaki ang bahay pero mukhang luma na, pero may tatlong armadong lalaki na nagbabantay sa entrance na parabang may binabantayan silang isang napakahalagang bagay. At siya ay naging lubhang mausisa upang matuklasan kung ano ang nakatago sa loob ng mga pader na iyon. Alam niyang ang pagpasok sa matataas na pader na iyon ay napakadelikado, ngunit, tulad ng isang gamo-gamo na iginuhit sa apoy, naramdaman niyang uminit ang kanyang dugo sa excitement. Ang kaalaman na delikado ang pagdaan sa mga gate ay nagpapataas ng kanyang excitement. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at bumilis ang kanyang pulso. Ang kaunting takot na sinamahan ng isang pakiramdam ng kilig ay nagpapanatili sa kanyang pagbomba ng dugo. Papasok siya sa bahay sa anumang halaga. Oras na. Matapos masulyapan ang kanyang telepono at siguraduhing naka-silent ito, gumapang siya sa dilim. Ang bahay ay mukhang masama sa malapitan na parang hindi naayos sa loob ng maraming taon. Ang mga gate ay nababalot ng kalawang at ang bahay na binalatan ng pintura. Sa pangkalahatan, ang bahay ay mukhang kailangan itong ayusin. Kaya-kayang bayaran ng may-ari ang 100 gwardya, ngunit hindi man lang niya kayang gumastos ng pera sa minor repairs. "Wow, strange," bulong niya habang pinagmamasdan ng mausisa niyang mga mata ang lugar. "Paano ako papasok? Isipin mo, Lucas, isipin, dapat may paraan," isip niya habang nakatayo sa likod ng puno at pinagmamasdan ang paligid. Sa sandaling iyon, napakalalim ng iniisip niya nang huminto ang isang kotse sa harap ng gate. Isang lalaking nakasuot ng puting coat ang lumabas sa kotse. Isang malalim na kunot ang lumitaw sa noo ni Lucas. Bakit magpapatawag ng doktor si Vince sa ganitong oras? Ito ay lubhang kakaiba. Well, maliban na lang kung napaka-urgent ng usapin. Hinila ng lalaking naka-white coat ang isang itim na duffel pabalik sa driver's seat bago niya isinara ang pinto ng kotse. Inilagay niya ang bag sa lupa at kinuha ang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa telepono, napagtanto ni Lucas na ito ang perpektong timing na hinahanap niya. Huminga siya ng malalim bago naglakad palapit sa lalaki. Hinampas niya ng malakas ang leeg ng lalaki hanggang sa bumagsak ito sa lupa at walang malay. Nagmamadali, tumingin ulit siya sa kaliwa pa kanan. Nang matiyak niyang walang nakakita sa kanya, kinaladkad niya ang walang malay na katawan sa likod ng mga puno. Iniwan niya siya doon saglit, at pagbalik niya, mayroon na siyang lubid sa kamay. Hinubaran ni Lucas ang lalaking may puting coat saka itinali ng lubid ang magkabilang paa at daliri. Bago niya iwan ang walang malay na lalaki, binusalan niya ang kanyang bibig para lang makasigurado na hindi siya makaakit ng hindi kanais-nais na atensyon sa kanyang paggising. Isinuot niya ang puting coat at hinimas ang bahagyang gusot na kwelyo habang dahan-dahang humahakbang. Ngunit bago pumunta sa gate, saglit siyang huminto para isuot ang kanyang peking bigote at mga salamin na may gilid na ginto. Pagkatapos niyang magsuot ng disguise, kinuha niya ang itim na duffel bag at dumiretso sa mga kalawang na gate. Inipon niya ang lahat ng lakas ng loob niya bago niya pinindot ang buzzer. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang gate at sinalubong siya ng tatlong armadong lalaki. Nasa harapan niya ang pinakamatangkad na lalaki. Ang kanyang matigas na tingin ay nagpaputok ng mga bala sa kanyang direksyon. Matapos ang mahabang pagsisiyasat, sa wakas ay pinapasok niya ito. Nagsara ang mga gate at narinig niya ang marahas na pag-click ng isa sa mga lalaki ang nakalock sa likod niya. Huminga siya ng malalim na mahabang hininga at pinaalalahanan ang sarili na dapat maging mahinahon siya, kung gusto niyang umalis sa lugar na buo pa rin ang mga bahagi ng kanyang katawan. Kung matuklasan ng isa sa mga lalaki na siya ay isang impostor, patay na siya bago niya ito nalaman. Iyon ang pilit niyang iniiwasan. Ang matangkad na lalaki ay kinurot siya ng buong buo. Nang masigurado niyang wala siyang dalang armas sa loob niya, sa kanya inilipat ang atensyon sa loob ng duffel bag, at ibinuhos niya ang lahat ng laman sa lupa. Ang tanging nakita niya ay isang kahon ng gamot, mga bagay na medikal, at isang stethoscope. Cleared. Nagdeklara ang lalaking nagsuri sa bag. Inayos ni Lucas Nicolas ang kanyang salamin bago sinimulang pulutin ang mga nakakalat na bagay sa sahig at ibalik ito sa duffel bag. Nang matapos niyang pulutin ang lahat sa sementadong sahig, isinara niya ito at naglakad sa likuran ng lalaking sinenyasan siyang sumunod. Dinala siya ng lalaki sa loob ng bahay na mukhang masama. Pagpasok nila ay sinalubong siya ng maalikabok na entrance. Ang ilaw sa kisame ay kumikislap na may mahinang liwanag, ang bumbilya ay kailangang palitan at anumang oras sa lalong madaling panahon ay wala na itong silbi. Literal na nagmistulang haunted house ang lumang bahay sa hindi maayos na sitwasyon. Umakyat sila sa entrance hall at umakyat sa hagdan hanggang sa makapasok sila sa isang maluwang na kwarto. Walang mga appliances o kasangkapan sa loob maliban sa isang karaniwang laki ng kama at isang maliit na kahoy na night table.
Ang silid ay hindi mas maganda kaysa sa entrance hall, mukhang marumi ito na parang isang garahe na hindi nabubuksan ng maraming taon at isang makapal na layer ng alikabok na naipon sa paglipas ng mga taon. Doon sa mataas na kisame, kung saan-saan makikita ang mga sapot ng gagamba. Napailing siya sa nakakapanlulumong tanawin. Mukhang walang pakialam ang may-ari sa kalinisan. Pero hindi na siya dapat magtaka, kung tutusin, pag-aari yun ni Vince Anderson, ang loob ay kasing dilim at madumi ng kanyang kaluluwa. Sa malambot na pagkislap ng liwanag mula sa kandila sa night table, nakita niya ang manipis na figura sa kama na nababalot ng isang kumot. Umalis ang lalaki at isinara ang pinto sa likuran niya. Nang mag-isa na siya, dahan-dahan siyang humiga sa kama. Bumibilis ang pulso niya at sumikip ang dibdib ng nahagip ng kanyang mga mata ang walang malay na batang babae. Napabuntong hininga siya, takot na hindi niya alam na kaya niyang sakupin siya sa loob. Kinailangan niyang ipikit ang kanyang mga mata ng ilang beses upang maniwala na nakikita niya ang tunay na bagay at hindi lamang ang kanyang mga hallucinations. Nakahiga sa kama ang isang batang babae na nasa edad 4 na taong gulang na may mahabang kulot na buhok sa shade ng warm honey. Masyado siyang payat para sa kanyang edad, isang senyales na siya ay nagdurusa mula sa malnutrition. Ang pagkilala ay kumislap sa kanyang itim na mga mata. Napakapayat ng batang babae ngunit hindi nagbago ng kaunti ang mukha. Mahabang 4 na taon na ang lumipas mula nang masilip niya ang mukha na iyon, ngunit hindi siya maaaring magkamali. Ang babae ay anak ni Monica at Gabriel, si Vienna. Napaluhod siya sa sahig habang pinipigilan ang pag-iyak. Hindi siya madudurog, hindi doon kapag kailangan ng kaawa-awang bata ang kanyang lakas. Vienna, marahan niyang tawag ngunit walang sumasagot. Muli siyang tumawag ngunit ang nakakabinging katahimikan lang ang sumasagot. Marahas na nanginginig ang kanyang mga kamay nang abutin niya ang kanyang leeg, at matuklasan na inaapoy ito ng lagnat. Lumipad ang mga daliri nito sa kanyang pulso, halos wala na itong pulso. Maging ang kanyang dibdib ay hindi gumagalaw na para bang huminto siya sa paghinga. Masama ang kalagayan ng kawawang bata at kailangan itong madala kaagad sa ospital. Pero iniisip niya kung papayag pa ba si Vince Anderson na dalhin ang bata sa ospital. Dapat niyang gawin ang lahat para mapalaya ang batang ito mula sa impyernong ito. Kung matuklasan ni Gabriel na itinago ng kanyang stepbrother ang kanyang anak sa lahat ng mga taon na ito, tiyak na papatayin niya si Vince nang walang pag-iisip. Tumayo siya ng tuwid at kinapa ang kanyang sinturon hanggang sa matagpuan niya ang maliit na vial na daladala niya sa lahat ng oras para sa mga emergency na hakbang na tulad nito. Pinulot niya ang duffel bag sa sahig at inilagay sa ibabaw ng kama, at nagsimulang halungkatin ang loob hanggang sa matagpuan niya ang hinahanap niyang hiringgilya. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang maliit na bote. Pinuno niya ang hiringgilya ng likido mula sa loob ng maliit na bote. Nang matapos siya, ipinasok niya muli ang maliit na bote sa kanyang sinturon. I'm sorry Vienna, pero kailangan kong gawin ito para mailigtas ka. Huminga siya ng malalim, pinahirapang hininga, at itinaas ang kanyang manipis na mga pulso. Pagkatapos ay ibinaon niya ang karayom sa kanyang laman at walang laman ang likido sa kanyang mga ugat. Nanginginig ang katawan niya at saka siya tumigil sa paggalaw. Nang suriin niya ay tiningnan niya ang kanyang leeg para sa isang kisap mata ng buhay, wala na. At dito na po, nagtatapos ang part 51 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.